Okay, pag-usapan natin to. May isang napakalaking diplomatic move na ginawa ang Pilipinas sa gitna ng isang global crisis at baka hindi mo alam, apektado ka pala dito. Tignan natin kung paano. So ano nga bang koneksyon ng pang-araw-araw na biyahe mo sa pinakadelikadang daanan ng tubig sa buong mundo? Pwedeng isipin mo, wala naman sigurong kinalaman sa akin yan. Pero mali. Ang sagot, andyan lang sa gas tank ng sasakyan mo, sa presyo ng pamasahe, pati na rin sa presyo ng bilihin sa palengke. Mas direkta ang koneksyon kesa sa iniisip mo. 98%. Yan yung porsyento ng langis natin na galing sa Middle East. Grabe no? Halos lahat na. Kaya naman, ano mang mangyari dun sa reyon na yon, talagang ramdam na ramdam natin dito sa Pilipinas. Okay, so pasok tayo sa unang bahagi, isang pagsakal sa ekonomiya. Ito yung kwento ng krisis sa Strait of Hormuz noong 2026. Isipin nyo, noong February 2026, itong Strait of Hormuz, isang napakakitid na daanan ng tubig, dito nagumpisa ang tensyon. Parang ugat to isang maliit na kipot lang pero kayang-kayang sakalin ang buong global economy. At para magka-ideya kayo kung gaano to ka-importante, 1/5, isang kalima ng buong supply ng langis sa mundo. Diyan dumadaan, sa kakarampot na espasyo na yan. Kaya naman, nung nagkagulo, instant global problem talaga. At para sa ating dito sa Pilipinas, hindi lang to basta abala, diretsyong banta to sa atin. Kasi isipin mo, pag walang langis na pumasok, titigil ang mga jeep, yung mga delivery truck, pati yung mga bangka ng mangingisda. Basically, titigil ang ekonomiya natin. At ito na yung resibo, yung epektong ramdam ng lahat. Umabot sa 134 na piso kada litro ang diesel. Grabe, mid-March pa lang yan ha. Isang presyong hindi pa natin naranasan noon at sobrang bigat sa bulsa ng bawat Pilipino. At habang nangyayari yan, yung orasan tumatakbo. Paubos na yung oras natin. 45 days. 45 araw na lang ang natitirang supply ng langis ng buong bansa. Dahil dyan, nagdeklara na ng State of National Energy Emergency. Talagang nasa bingit na tayo ng isang malawakang krisis. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may gumalaw ng mabilis at tahimik. Paano nga ba nagawa ng Pilipinas ang isang bagay na parang imposible? At ginawa nila to sa loob lang ng 72 hours. Yan ang aalamin natin. So ito yung timeline. Tingnan nyo kung gaano kabilis. Martes, March 31, direct order galing kay Pangulong Marcos Jr. na isikula yung non-hostile status. Miyerkules, April 1, meeting agad ng mga top officials natin sa ambassador ng Iran dito sa Manila. Tapos Huwebes, April 2, boom! Nakuha na ni Foreign Affairs Secretary Lazaro yung final assurance sa isang phone call. Ganun kabilis, 72 hours, parang sprint talaga, isang diplomatic sprint na may iisang goal. At ito na nga yung opisyal na pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. Maikli lang yung statement pero napakalaki ng laman, napakalaking tagumpay, ligtas ang mga seafarers at secured ang energy supply natin. Okay, so nakuha na natin yung deal. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng non-hostile na yan? Kasi hindi lang yan basta magandang salita o diplomatic term. May tunay yan at konkretong kahulugan. So, yung term, non-hostile designation. Ang ibig sabihin niyan, ayon sa definition, isang formal na garantiya mula sa Iran na yung mga barko at mamamayan ng isang bansa, hindi nila ituturing na target at bibigyan ng safe passage. Ulitin ko ha, protection yan, hindi lang basta permiso. May pangako na hindi tayo gagawin target. At yung protection na yan, hindi lang yan para sa mga barko. Para yan sa mahigit 6,000 Pilipinong seafarer na nagtatrabaho sa Gulf region. Para sa kanila, hindi ito abstract, buhay nila ang nakataya. Ito yung personal na kaligtasan nila sa gitna ng isa sa mga pinakadelikadong lugar sa mundo. So ano yung mga key guarantees na nakuha natin? Ito na, isa-isayin natin. Una, physical safety para sa ating mga Pinoy seafarers. Check. Pangalawa, walang harang sa pagdaan ng supply natin ng langis at pagkain. Check. Pangatlo, walang bayar ang toll fees na aabot ng milyon-milyon kada biyahe. Malaking tipid yan. Check. At pang-apat, at itong pinakaimportante, nakuha natin lahat yan ng walang kompromiso sa sovereignty o sa mga alyansa ng Pilipinas. Solid, di ba? Siyempre, hindi lahat sang-ayon. May mga kritiko rin ang deal na to, so para maging fair, tignan din natin yung mga sinasabi nila at kung paano naman ito sinagot ng author ng source material natin. Okay, first criticism.
Paano tayo magiging non-hostile sa Iran? US ally tayo. Makes sense yung tanong. Pero ang sagot ng author, teka muna, tingnan nyo ang Japan at South Korea. Pareho silang major US allies, may mga base pa nga ng Amerika sa kanila, pero nakuha rin nila yung non-hostile status. So, yung punto dito, hindi yung alyansa ang basehan, kundi kung kasali ka ba mismo sa gulo. Pangalawang puna, wala namang silbi yung deal, wala naman tayong sapat na PH flag tankers o mga barko. Parang chicken and egg situation, pero ayon sa author, baliktad daw yung logic. Ang tamang sequence daw ay, una, kunin mo muna yung diplomatic right na makadaan. Tapos, pag meron ka na nun, yun na yung magiging dahilan para mag-invest at mag-build ng shipping capacity. Hindi pwedeng mauna yung barko sa karapatan. Tapos yung isa pang sinasabi, nahuli daw tayo. Pero ang paliwanag ng author, hindi isinasama sa kwento na habang yung iba ay nakikipag-usap na, yung gobyerno natin ay abala sa pag-manage ng isang malaking energy crisis dito mismo sa loob ng bansa. So hindi raw ito pagiging huli, kundi sequencing, pagkakasunod-sunod ng mga prioridad. Okay, so matapos nating tignan yung deal at yung mga kritisismo, balik tayo sa pinakamahalagang tanong. Bakit ba to importante? Ano ang epekto nito para sa'yo, para sa akin, para sa bawat Pilipino? Ito yung pinakasimpleng paraan para makita natin ang impact. Tingnan nyo, before the deal, yung fuel supply natin, catastrophic risk. After the deal, na-contain yung mga panganib. Food prices. Before, may projection na 50% spike. After, na-stabilize yung supply chain. At yung seafarers natin, before, general threat lang. After, formal na silang protektado. Ang laki ng pagkakaiba, di ba? Pero, kailangan nating i-manage yung expectation sa itong deal na to, hindi nito mapapababa yung presyo ng gas bukas. Hindi yan yung goal. Ang goal nito ay pigilan yung worst case scenario, yung pinakamasamang pwedeng mangyari sa susunod na buwan. Bale, ito ay damage control, pag-iwas sa mas malaking sakuna. At sabi nga sa huli ng op-ed, that is not ambiguity, that is statecraft. Hindi raw ito kalabuan, ito raw ay statecraft. Yung sining ng matalinong pamamahala para protektahan ang interes ng bansa. At dito natin iiwan ang lahat sa isang tanong para sa ating lahat. Sa isang mundo ng mga higante, ng mga superpower, ganito na nga ba ang paraan para ang mga mas maliliit na bansa, tulad ng Pilipinas, ay makahanap ng sarili nilang daan? Is this how we navigate and find our way? Ano sa tingin nyo?